Tapos ito, nagsalita na naman siya ng bias. Parang wala na siyang pag-asa. Magtatrial, pre-trial pa lang sa February 23. O, damage na naman yan. Gagamitin na naman yan ng international judges ng ICC. Yang sinabi niyan, anak ng Pangulo at dating Pangulo at Vice President ng bansa at isang abogado. Ito po ang magpapalala sa kasalukuyang kalagayan ni dating Pangulong Duterte diyan sa ICC. At ito po ay hindi dapat ginawa, pero ginawa in public na naman. At ito po ay siguradong makakarating sa mga judges ng International Criminal Court. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ito ni Vice President Sara Duterte. Alam po nyo, ang korte dapat nirerespeto dito at sa abroad. Lalo na kung kayo may kaso. Kasi ang korte hindi pwedeng diktahan, dapat nirerespeto. Kung may mga reklamo, magpetisyon. Pero sa media, sa labas ng korte, ay sinisiraan at sinasabing bias na bias daw po. Yan ang matinding akusasyon ni Sara Duterte. Bias daw po ang ICC dun sa kanyang ama, sa kanyang kaso ng kanyang ama. Abay, mabigat yan. Eto, pakinggan nyo itong report ng News 5 kasi sila yung pumick up nito. Ayon kay Vice President Sara Duterte, nahusgahan na raw kasi agad ng hukom ang kaso laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, hindi raw maituturing na Court of Justice ang ICC, kundi isang bias political court. Malinaw daw na ang gusto ng ICC ay ang makulong ang dating Pangulo. Inalmahan din ni VP Sara ang pagbangkit ng korte sa mga pahayag ng kanilang pamilya at ginawa pa raw itong basihan ng mga desisyon at kautosan ng Pre-Trial Chamber 1. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Matindi yan. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. Di na tapos sali ka ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro tasab karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81 kung Yes. ko yung Thank you, Mama. ang una-una na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Oh, Sige, umuugong din yung Matindi, no? panawagang palitan ang defense counsel or defense team ng dating Pangulo. Kasunod yan ang desisyon ng ICC na ipagpatuloy ang pre-trial proceedings ni Duterte. Pero ayon kay VP Sara, pag-uusapan raw nila ito ng kanyang ama kapag dinalaw niya muli ito. Jiggy? ayan o. Kita naman nyo yung balitang yan. Yan, kayo na yung magpasya. Sa tingin ba ninyo, tama yan. Ako, kaya ko sinasabing mali. Sarili kong opinion yun. Interpretation. Dahil ako ay may karapatang magsabi ng opinion base sa pinanguhugutan, base sa kanilang ginagawa at sinasabi. Si Sara Duterte ay abogado at alam niya kung ano ang proseso ng batas at sa korte. Kahit sa ang korte, mga local, national o international court, dapat nire-respeto. Pag inakusahan mong bias, iba ang dating yan sa mga judges. Kasi tao lang din yung mga yan. Nasasaktan at pwedeng magalit. Walang judge sa buong mundo at anumang korte ang matutuwa pag sinabi mong bias. Hindi trabaho ng abogado na sabihin bias ang korte kasi pananagutan yan. Pag binalikan ka, pwede kang ma-contempt at kung hindi ka man hindi i-contempt, pwedeng maka-apekto yan sa kanilang gagawing desisyon. O kayong mga Duterte camp, tuwan-tuwa kayo dahil matapang si Sara kahit saan sinasabi. Ay sa kanya na nga nanggaling eh. Lahat ng sinasabi ng kanilang pamilya naging basihan ng ICC doon sa kanilang mga desisyon. Kaya nga nawala yung interim release dahil yung balak na kidnapin at yung kanilang mga sinasabing pagmumura, kanilang panlalait sa mga judges, walang respeto sa ICC. Kaya yung mga pahayag ng kanilang pamilya ginamit para ibasura ang lahat ng petisyon ni Atty. Coltman, kanyang abogado. Alam ni Sara yun eh. Sinabi na nga niya eh. Tapos ito, nagsalita na naman siya ng bias. Parang wala na siyang pag-asa. Magtatrial, pre-trial pa lang sa February 23. O, damage na naman yan. Gagamitin na naman yan ng international judges ng ICC. Yang sinabi niyan,
anak ng Pangulo at dating Pangulo at Vice President ng bansa at isang abogado. Alam ko, magsasalita nito ay isang pangkaraniwang walang alam sa rule of law. Pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Hindi yan papansinin ng ICC. Kasi yung sinasabi nila, ignorance of the law yan. Yan ang sagot lang nila. Pero Vice President at abogado, hindi yan ibabaliwala. Tandaan yung sinasabi ko. Hindi ibabaliwala ng ICC judges yung kanyang bintang na bias. Oh. Ang dating yan bias pala kami, bakit? Gagawin namin ang aming trabaho base sa ebidensya. At papatunayan namin hindi kami bias. Kasi ang pagsasabi ng bias ang sama ng epekto niyan. Parang pag sila'y natalo at nakakalaboso si Duterte sa ICC, paninindigan nila na bias ang korte. Masama yun. Paano kung acquittal? Sasabihin pa ba ni Sara na bias? Aba, hindi. Sasabihin niya, meron due process. Sasabihin niya, tama ang ICC. O, nakita mo na. Yan po yung masamang epekto na hindi yata niya alam kung ano ang epekto sa kaso ng kanyang ama at sa mga judges ang kanyang sinasabi. Ulitin ko para maintindihan yung mga saradong isip. Pag halimbawa, acquittal, hindi na patunayan after trial, sasabihin pa ba ni Sara na bias ang ICC? Natural, hindi. Pagka naman guilty after trial dahil base sa dokumento, ebidensya, testigo, yan naman ang pagbabasya ng korte, paninindigan ni Sara bias. Yan ho yung masama. Dapat ang korte ay hindi pinangunahan. Pag ang kaso ay nasa korte, hindi dapat yan tinatalakay ang merito at mga posibleng mangyari. Kaya nga nag-aabang na lang kung yung mapapansin, naglaylo na ang maraming media sa international at kahit dito sa Pilipinas, yung maritinong media nakakainti sa social media ng limitasyon ng pagbabalita. Hindi na halos tinatalakay ang kasong yan. Lalo na yung merito kasi nasa korte na. Magkakaroon na nga ng pre-trial. Pero kaya natin nababanggit yung maaari at talagang masamang epekto sa kaisipan ng mga judges ng ICC ang baratang na ito ni Sara Duterte. Kasi hindi yan matatanggap nila. Tao lang yung mga yan Kahit sinong tao, pag sinabi mo bias, matutuwa ba? Di ba? Hindi matutuwa. Kung meron silang problema sa diskarte sa kailang abogado, bakit sila natatalo sa mga motion at petisyon, problema nila yun. Huwag nilang isisi sa judge. Nasanay sila rito sa Pilipinas na yung gusto nila nagagawa Di ba? Nasanay sila sa Davao, nasanay sila dito sa Pilipinas na pag kami sinabi sila nangyayari at gusto nilang gawin sa kahit labag sa batas. Aba, hindi pwede. ICC, International Court. Ibang level yan. Maraming mga bansa ang membro dyan. Piling-pili ang nagiging judge yan. Huwag gawing mababaw, huwag magpakababaw, dahil pag nakamababaw, makikialam, may masamang epekto sa kaso at sa akusado. Baka makalaboso